Baka puso, may ilang botante po ang umangal ngayong eleksyon 2013 dahil sa mga natanggap daw nila mga balota. May mga laman na daw po kasi ito o yung tinatawag na pre-shaded. Masasabi bang isa itong bagong uri ng pandaraya sa eleksyon? Naku, yan po ang alamin namin mula sa ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, nakaboto ka ba? Of course. Pero hindi pre-shaded yung balota. Hindi ako nag-post sa Facebook na may ganyan. Hindi. Pero oo, siyempre bumoto tayo. Attorney, sabi ng BEI, baka raw sample ballot yung mga natanggap na yung sinasabing pre-shaded Actually, meron na talagang balota. nagsabi, di ba? Baka sample ballot lang yun. Pero unang-una, parang hindi naman nyo nakita na yung balota na yan, no? Ito ang pinakamalaki, di ba? I think sa Guinness Book of World Record, pinakamalaki, pinakamahaba na balota sa buong mundo. Eh, meron ba namang mamimigay ng sample ballot na ganun kalaki? At saka ang paper, ang ganda ng quality. Size, napakamahal na sample ballot yan. So, kung tatanungin ninyo, sample ballot daw, dubious and suspicious yan. Pero ito na siguro ang pinakasimpleng paraan ng pandaraya sa ngayon, yung mga pre-shaded ballots. Pero delikado ito kung ito ang modus operandi nila, kung di ba? Kasi ikaw, kung hindi ka naman kasabwat, di ba? Katulad nga, siguro kaya nga may nag-complain at inubutan ka ng balota na meron ng pre-shading, eh talaga namang pipiyok ka at magsusumbong, di ba? So, baka kasi yun ang racket nila, di ba? Pagkasabwat nila, alam nila ang ibibigay, pre-shaded ballot. Kasi hindi na uso ngayon yung mga carbon paper na dati, di ba? Nung manual ang counting. So, bago lang kasi ang automated voting at nangangapa pa ang mga tao kung paano ba talaga kikilatisin at kikilalanin ng bagong sistema. Pero ang danger nga raw sa automated voting na ito, baka nga wholesale na ang fraud na mahirap ma-detect ng karaniwan tao. Pwera na lang siguro kung ang pandaraya ay katulad na lang nga ng lantaran at nangyayari bago maisubo ang balota sa PCOS machine. Ano naman po yung magiging parusa? Halimbawa, para sa mga election officials natin na napatunayang kasabwat ng mga gumagawa lahat sila, ng ganyan. diba? Whether it's the election official or those in conspiracy with them, sa ilalim ng Republic Act 9369, nag-aamenda sa ilang mga batas natin in view of the automation, ang tampering ng isang balota o isama na natin yung mga COC, mga election return, ay isang election offense na mas mataas ang penalties kesa dun sa usual 1 to 6 years. Kasi sanay tayo dun sa mga election offenses na napakarami, kasama na yung mga iba yung bumoboto para sa'yo, etc., etc. 1 to 6 years lang kasi ang usual penalty for an election offense. Pero sa ilalim po ng batas na to, ang penalty para dito ay pagkakulong ng 8 taon at 1 araw. Yun yung minimum hanggang 12 taon ng walang parole. Of course, kasama po nito yung disqualification sa paghawak ng public office at deprivation ng karapatan na bumoto muli. Moreover, hindi na pwede mag-hold ng isang non-elective public office. Pero inamendahan ng batas para maging mas mabigat nga ang parusa sa ganitong klaseng pandaraya ng eleksyon. Pero meron nga tayong tinatawag na yung electoral sabotage na life imprisonment naman ang parusa. Pero ito dapat talaga large scale or substantial fraud. Pero yung mga paisa-isa, yung mga tingi-tingi, 8 to 12 years. Pero anong ho yung pamantayan, paano mako-consider na large scale na tinatawag yung fraud? Well, ito nga yung lumabas, naging popular to nung panahon ng dating presidente natin. Diba? Kung maapektuhan ang resulta sa isang national election or whether local or national, kung tampered votes mag-exceed ng 5,000 at naapektuhan ng resulta or kahit na hindi naapektuhan ng resulta ng eleksyon pero more than 10,000 votes ang involved. So, yun talaga medyo large scale na to. Pero dun nga sa paggamit ng automated voting ngayon, baka kailangan talaga na ganito ang batas natin, no? Hindi yung patingi-tingi. So, sa ganito pong klaseng electoral fraud, life imprisonment ang penalty sa lahat ng involved sa conspiracy, kung may conspiracy man. Ngayon, ano naman po yung remedyo ng isang natalong kandidato na kiniklaim niya, pakiramdam niya, nadaya siya? Well, lahat palagi sila. naman. Lahat ng natalo. Diba? Lahat naman walang natalo dahil ayaw ng tao sa kanila natalo sila kasi nadaya. Pero generally po, depende sa stage ng proseso at kung ano ang complaint nung natalo at ng mga natatalong kandidato. Kung hindi pa napoproklama, and this is a reason why kuminsan talagang pinipigilan. Oo, yung magkamatayan na pero bawal magproklama ng kandidato.
Kasi meron tinatawag na pre-proclamation controversy, pero very limited ng grounds para sa isang pre-proclamation controversy. Generally, pag naproklama ng isang kandidato, hindi na pwedeng mag-file ng ganitong pre-proclamation controversy. Paano kung naproklama na po? Attorney? Ayun, mahirap na, di ba? Oo. Nagiging electoral election contest or electoral protest na actually, syempre nakaupo na yung kalaban mo, Oo. di ba? Nag-enjoy na siya. Definitely may magagawa ka. Yun nga lang, May election magagawa, na kaya lang, protest na. napakahirap na. Di ba? Kunwari, sa level ng mga senador, sa Senate Electoral Tribunal na. Sa House Electoral Tribunal. Yung para sa iba, sa COMELEC, iba sa mga korte, depende kung ano yung posisyon. Pero katulad nung mga, think Lucy Gomez Torres, di ba? Election protest yon na finance Electoral Tribunal hanggang sa Korte Suprema. Kailan lumabas ang desisyon? Election year na. Patapos na yung... Patapos na, di ba, na umupo na for the whole term yung pinoprotestahan na in the end, siya naman pala ang tamang dapat nakaupo, pero patapos na. And aside from the fact na yung election protest, madugo, matagal, mahal. Di ba? Kaya, kuminsan talaga kung pwedeng pre-proclamation controversy yan, doon na, di ba? Magkamatayan na tayo dito bago magproklama. Pero, talagang kuminsan, tulad nila Coco Pimentel, kahit na patapos na, di ba? It's a matter of principle, kaya hanggang sa dulo, So technically, talagang kahit sino pinaglalaban pong nila. losing candidate, pwede mag-file ng election protest. Actually, hindi lahat ng losing candidate. Usually, dapat medyo meron kang chance na makaupo. Okay, Diba? So, okay. kunwari, madami kayong nagtatalo, at ikaw yung mga Pang-lima. pang-apat, pang-lima, Oo. parang, wag na lang kung hindi naman nagko-complain yung mas mataas ang position kesa sa'yo, parang wag na lang, hayaan mo na lang sila. Sa mga close fight yan, ano? Oo. Ayan, sana po'y marami kayong napulot na impormasyong legal sa ating diskusyon ngayong umaga. Maraming salamat. Maraming salamat. At syempre, congratulations din dun sa ilan ng mga nanalo sa nakaraang eleksyon. Thank you.